10 ways para maging financially independent habang bata pa. Alam mo ba na habang bata ka pa, hawak mo ang pinakamalaking puhunan? Oras. Habang maaga mong natututunan ang tamang mindset at diskarte sa pera, mas maaga mong makakamit ang tunay na kalayaan sa buhay. Ang financial independence ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kakayahang mamuhay ayon sa pangarap mo, hindi ayon sa dikta ng pera o kakulangan nito. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 ways para maging financially independent habang bata pa, mga hakbang na hindi lang tungkol sa pera, kundi sa pagbabago ng pananaw at paghubog ng disiplina. Kung handa kang simulan ang tamang landas, manatili ka hanggang dulo. Unang way, kilalanin ang totoong halaga ng pera. Huwag mo lang ituring ang pera bilang pambili ng gusto mo, kundi bilang kasangkapan para sa mas magandang buhay. Kapag naiintindihan mo ang tunay na halaga nito, mas magiging maingat ka sa bawat pisong lumalabas sa bulsa mo. Tandaan, ang pera ay hindi boss mo, ikaw ang dapat magdikta kung saan siya gagamitin. Kung bata ka pa at marunong ka ng magbigay halaga, hindi ka basta-basta madadala ng tukso ng gastos. Pangalawang way, gumawa ng malinaw na vision sa buhay. Ang pera ay walang direksyon kung wala kang layunin. Kaya habang bata ka pa, isipin mo, ano ba ang gusto mong maging buhay sa 5, 10, o 20 taon? Kung malinaw ang vision mo, mas madali kang magpapasya kung saan dapat mapunta ang pera mo. Parang paglalakbay, mas mabilis mong mararating ang destinasyon kung alam mo kung saan ka pupunta. Pangatlong way, yakapin ang disiplina kaysa luho. Hindi lahat ng gusto mo ay kailangan mo. Kung mas pipiliin mong mamuhay ng may disiplina kaysa puro luho, mas maaga mong makikita ang resulta ng tiyaga. Ang bawat pagtanggi sa walang kwentang gastos ay isang hakbang papalapit sa financial freedom. Sa huli, hindi ang kasiyahan sa kasalukuyan ng sukatan, kundi ang kalayaan mo sa kinabukasan. Pang-apat na way, ituring ang oras bilang pinakamahalagang asset. Ang oras ay hindi mo mabibili o maibabalik. Kung sasayangin mo ito sa walang kwentang bagay, mawawala ang pinakamahalagang kapital mo. Gamitin mo ang oras para matuto, kumita, at mag-ipon ng karanasan at kaalaman. Dahil tandaan, ang pera pwedeng kitain ulit, pero ang oras, hindi. Pang-5 way, matutong magpigil sa utang. Ang utang ay parang gapos na dahan-dahang pumipigil sa'yo. Kung hindi ka marunong mag-ingat, mauubos ang kinikita mo kakabayad sa interes. Umiwas sa bad debt at gamitin lang ang good debt kung talagang makakatulong ito sa paglago ng pera mo. Kapag marunong kang magpigil, mas makakagalaw ka ng malaya. Pang-6 na way, mag-invest sa sarili bago sa anumang bagay. Ang pinakamagandang puhunan ay ang kaalaman at skills na dala mo habang buhay. Ang isang libro, online course, o mentorship ay kayamanang hindi mananakaw. Kung mas marami kang alam, mas marami kang pagkakataong kumita at umasenso. Ang financial independence ay nagsisimula sa pagiging valuable bilang tao. Pang-7 way, pahalagahan ang maliit na pera, dahil lahat ay nagsisimula sa maliit. Maraming kabataan ang hindi pinapansin ang maliliit na ipon, pero dito nagsisimula ang yaman. Ang piso na tinatabi araw-araw ay pwedeng maging milyon sa tamang panahon. Huwag mong maliitin ang maliliit na hakbang, dahil ito ang bumubuo ng malalaking pagbabago. Kapag natutunan mong pahalagahan ang maliit, marunong ka ring mag-ingat sa malaki. Pang-8 way, piliin ang tamang kapaligiran at impluwensya. Kung sino ang kasama mo, madalas siya rin ang nagiging direksyon mo. Kung lagi mong kasama ang mga gastador, malamang mahihirapan kang mag-ipon. Pero kung nasa paligid ka ng mga taong marunong sa pera at may disiplina, mahahawa ka rin sa ugali nila. Tandaan, ang environment mo ay isa sa pinakamalaking salik sa financial success mo. Pang-9 na way, matutong maghintay at magtiyaga. Ang financial independence ay hindi instant noodles. Kailangan ng panahon, pasensya, at tuloy-tuloy na pagsusumikap. Kung marunong kang maghintay at hindi nagmamadali sa yaman, mas tatagal at mas titibay ang pundasyon mo. Sa buhay, hindi laging mabilis ang panalo, madalas, ang mabagal pero tuloy-tuloy ang siyang nagtatagumpay. Pang-10 way, alagaan ang kalayaan ng puso at isip. Hindi lang pera ang sukatan ng independence. Kung marunong kang maging kontento, mas magiging magaan ang daan tungo sa kalayaan. Kapag ang puso at isip mo ay malaya sa inggit, comparison, at pressure, mas madali mong makikita ang halaga ng iyong kinikita. Dahil sa huli, ang tunay na financial independence ay hindi lang nasa bulsa, kundi nasa pananaw.
Ngayon, nakita mo na ang 10 ways para maging financially independent habang bata pa. Hindi ito tungkol sa pagyaman agad, kundi sa pagbuo ng mindset at disiplina na magdadala sa iyo sa kalayaan. Kapag natutunan mong pahalagahan ng oras, magtiis sa maliit, at maging disiplinado sa gastos, unti-unti mong makakamtan ang independence na hinahanap mo. Tandaan, ang tunay na kalayaan sa pera ay bunga ng maliit na tamang desisyon na paulit-ulit mong ginagawa araw-araw. Kaya simulan mo na ngayon at huwag mong hayaang ang hinaharap mo ay maging bihag ng maling desisyon ngayon.